Kita nyo na ako, di ba guys? Years, 8 years kasi ako dito sa Spain. Pero 12 years o 13 years na ako nasa-abroad. Pero kasi ako, ganito ako. Natuto lang ako magdamot siguro 2 years ago. Ganun. Kasi doon ko na value doon ko na na-realize na tumanda na talaga ako pala sa abroad, na wala man lang akong nagawa para sa sarili ko. Marami akong nagawa sa pamilya ko. Hindi siya bahay kasi hindi ko kaya yung bahay. Kasi ako lang mag-isa na sa abroad. Ako lahat nagpo-provide. Hindi lahat, masabi mong lahat, pero siguro para sa magulang ko, halos lahat. Hindi ko naman biniblame yung mga brothers and sisters ko dito kasi alam ko namang wala din sila. Pero ang message na to ay para sa mga mag-abroad or bago pa lang sa mga nag-abroad. Huwag niyong angkinin lahat. Kasi darating yung araw na tatanda ka, totoo pala yun. Darating yung araw na tatanda ka, mapapagod ka, oo sabihin mong nandun yung trabaho. Pero paano pag katawan mo hindi na kaya? Gusto mo pa pero yung katawan mo hindi na kaya. Gusto mo pa mag-provide, pero hindi na kaya ng utak mo. Nadidrain ka pala talaga, totoo pala talaga yun, nadidrain ka. Ako nadidrain ako sa totoo lang, pero alam mo yung kinakatakot ko? Kasi nagtatanong yung mga kasama ko sa work, bakit ka trabaho ng trabaho? Kasi lately lang ako ganito, guys. Lately lang ako na parang naghahabol ako ng trabaho. Lately lang to, parang wala pang 6 na buwan eh. Pero nung nakaraan naman, okay naman. Sa bahay lang ako after work. Pero ngayon dumating yung mga oportunidad na dumating yung madaming extra. Ginarab ko na. Thank you, Lord. Kasi parang masasabi kong okay pa, kaya ko pa. Hindi pa huli ang lahat. Wala pa naman ako sa 40s eh.
kilometers lang to. Tapos okay na ako. Hindi na ako babangon ng alas 6 ng umaga. Hindi na ako uwi ng alas 10 ng gabi. Sa mga kababayan natin dyan na OFW, malungkot talaga yung katotohanan, pero kailangan disiplinahin yung sarili. Kasi dito sa abroad, mabibili mo lahat eh, di ba? Parang kung bago ka pa lang sa abroad, tsaka kung wala kang plans, parang gusto mong bilhin lahat, lalo na pag alam mong sa Pinas hindi mo afford yung mga yun. Kasi dito affordable na lahat, tapos accessible na lahat. So parang ang bilis na lang. Pero guys, sinasabi ko sa inyo, kung ano yung mga gusto nyong bilhin na yan, luluma din yan. Tapos may bagong darating. Take it from me. Talagang ganun ako noon eh. So, mali talaga yun. Kung mag-invest ka naman sa isang bagay, sa isang material, make sure na talagang kikita ka doon. Diba? Kung mag-invest ka sa isang bagay like bawa, camera, napakamahal ng camera. Ganun ako dati. Bili ako ng bili lahat ng camera, kung anong kailangan. Napakamahal ng camera, etc. Pero make sure mo na nag-i-income ka doon. Kumikita ka doon, nag-extra ka doon. Kung hindi, kasi kung ibabaon mo lang yan sa bahay mo, display lang yan, pangluho lang yan, wala yan. So, sa lahat ng mga kababayan, I salute you guys. Tulad ko, kababayan din ako. Napakahirap ng sitwasyon natin na parang wala tayong choice, lalo pag breadwinner tayo. Matuto lang tayo. Disiplinahin natin yung sarili natin. Okay? So, lunch tayo.